panoorin po natin kung totoo nga po ba talaga ang kumakalat na balitang ito. Kayo po ba mga Lodi, naniniwala po ba kayo dito po sa impormasyon na ibinigay po ni Maharlika sa kanyang live? So gaano katotoo na bangag dahil sa kidney problem mo ay sinugod ka sa ospital? Eh ang wish nga ng mga ibon dito ay sana ma-over-D ka daw. Mga kababayan, plus report tayo. Makinig ang lahat, makinig ang lahat. This is it. Karma is real. Magtago na kayong mga banghag. Ang amo nyo sinugod ngayon sa ospital, sa San Miguel Hospital. Na baka nga kaya gusto nilang madaliin ang impeachment kay VP Sara Duterte, namimiligro nga po talaga ang kalusugan ni PBBM. Kung ano man po mangyari sa ating Pangulo, ang susunod na Pangulo natin ay walang iba po si VP Sara Duterte. Ako'y kawawa naman si Torre, Yusek Claire Castro, at iba pa pong panaybanat sa mga Duterte. Yo, what's up mga Lodges, Mag-FFs TV? Welcome back po sa ating channel. Karma is real na nga po ba dito po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil nga po kumakalat at pumuputok po itong balitang ito sa social media na siya raw po ay di umano sinugod daw po sa ospital. Yan po ang pahayag ni Maharlika sa kanya pong live. At ito nga po mga Lodi, panoorin po natin kung totoo nga po ba talaga ang kumakalat na balitang ito. Kayo po ba mga Lodi, naniniwala po ba kayo dito po sa impormasyon na ibinigay po ni Maharlika sa kanyang live dyan po sa The Hague? Okay mga Lodi, kasama po ang ating mga kababayang Pilipino dyan. Pero syempre mga Lodi, uusisain po muna natin kung totoo nga po ba ito o hindi. Pakinggan po natin ang mga detalyeng ibibitawan po ni Maharlika dito po sa kanyang sinabi. O ito po. Allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko. Sabi naman nila fake news ito. Hindi pa daw po confirm mga Lodi ha. Wala pa pong nagkukumpirma pero ito pa po mga Lodi. Hindi pa to confirm. So baka may gustong mag-confirm nito na balita na may na-receive kasi sa ako na 3 tao na nag-text. Isa sa Malacanang, yung dating nandoon sa loob. Then yung 2 na nagtrabaho din kay Bangag. Allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. Oy, allegedly daw mga Lodi. Sinugod daw po sa hospital. Di umano. Dahil nga daw po meron daw pong nag-imporma sa kanya na ito nga daw pong dating nagtatrabaho sa loob po kay Bangag. Ay Bangag, napapabangag din po tuloy ako. Kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., yun nga daw po, sinugod daw po siya di umano. Hindi pa po kumpirmado ha. Titingnan pa po natin yung mga ibang nagbalita about po dito mga Lodi. Pero ito muna, tapusin natin. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay sinugod ka sa ospital? Kasi the few days ago, puffy yung mukha mo Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Ang wish nga ng mga ibon dito ay sana ma-over-D ka daw. Wag naman, wag naman. Maraming masasaktan yan, Maharlika. Totoo kaya itong binalita o inihayag ni Maharlika na di umano sinugod daw po sa ospital si PBBM? So eto, tingnan po natin ang mga balitang kumakalat mga idol. Punta po tayo sa social media. Ang dami po kasi nag-post dito po sa sinabi ni Maharlika Vlog at may nakita pa po tayong isa mga idol. Eto po yun Panoorin nyo po at tingnan ang mga nilalahad nitong video na ito. Ipagdasal muna natin na maging okay si BBM. Paano na yung mondo ng PhilHealth, baka di na maibalik. Mga kababayan, plus report tayo. Makinig ang lahat. Sana. Plus report Sayang yung binayad ko. Yan. Tapos ang nakalagay po pa yung title dito o caption ba to? Lord, wag mo muna kunin. Singilin muna namin. Amen. Pakinggan nyo po ha mga Lodi ha. Ito po yun. Mga kababayan, plus report tayo. Makinig ang lahat, makinig ang lahat. This is it. Karma is real. This is it. Karma is real. Magtago na kayong mga banghag. Ang amo nyo sinugod ngayon sa ospital, sa San Miguel Hospital. San Miguel Hospital daw mga Lodi. Sinugod daw po si PBBM doon. Sabi po dito sa nag-post po nitong vlog na to. Pero ang napansin ko lang mga idol drone lang naman yung pinapakita dyan. Tapos nag-voice over lang naman po yung nagsabi nito na sinugod daw po di umano sa San Miguel Hospital. Nang teteng naman kaya kayo na na fake news
Wag kasi ganun. Dapat yung kumpirmasyon talaga. Galing po sa Malacanang, ganyan-ganyan po. Wag po yung ganito gagawa kayo ng video para lang magkaroon kayo ng views. Nak ng teteng naman, oo. Emergency. So, di ba? Nangyayari na ang mga sinasabi ko, di ba, mga bangag? So, magtago na kayo sa mga lungga nyo. Dahil ang amon nyo ngayon ay nasa critical. Grabe Diba? naman. Sabi ko sa inyo ayaw nyo maniwala di ba? Para naman kung makapagsalita, kumpirmadong kumpirmado. Sino po ba to, mga lodi? Kilala nyo po ba tong voice over na to? Kilala nyo po ba yung boses nito? Mukhang maiipit ka dito, Lods. Dahil wala pong kumpirmasyon. Kahit ako, DDS ako, mga lodi, na nagbablog ako sa mga Duterte, pero hindi ko po pinahihintulutan yung mga gantong klaseng pinapakalat ninyo na hindi naman kumpirmado. Kaya po na maraming naloloko mga kababayan natin Oh, naniniwala agad. Tapos eto pa, mga lodi, tiningnan ko po yung kanyang page. Si Zai Jadel, mga idol, may 20k followers, 2.1 following. Siya po ang kanyang palayaw yata. Nakita ko po yung mga post niya, mga video. Puro lang naman po kinuha. Ayan po, mga lodi, tas i-upload. Yan po yung kanyang page. Kaya po masasabi ko dito, mga lodi, 50-50 po talaga ako dito, mga idol, sa kanyang pinost na vlog. Nakang tinapay naman, oo, marami na naman malilinlang dito dahil nagpakita lang po ng drone at sinabi po na critical daw po si PBBM. Nagkaroon lang ng views. Tingnan nga natin, mga lodi. O tingnan nyo, may 517k views na agad. Tinapay naman, wag naman sana ganto, mga idol. Kung DDS ka man, wag kang gagawa ng gantong klaseng content na hindi pa naman kumpirmado. Pero meron po ako ipapakita sa inyo, mga lodi, Ito lang po yung napansin ko. Dahil nga po dito sa issue na to, mga lodi, naglalabasan po yung mga gantong post. Tingnan nyo po mabuti, mga idol, Ilipat ko lang po yung aking camera. Galing po ito sa News 5. April 1 po. Sabi po dito, suportado ng ilang kongresista ang pagpapasa ng batas tungkol sa pagbabawal ng political dynasty sa bansa. Nitong Lunes, March 31, inihain ng panibagong petisyon sa Korte Suprema para hilingin na magpasa ng batas Kongreso na magbabawal ng political dynasties at magbigay ng tiyak na malinaw na kahulugan nito. Para kay Rep. Ace Barbers, sang-ayon siya na magkaroon ng definisyon kung ano ba talaga ang political dynasty, limitasyon na interes ng isang pamilya para sa public office. Sang-ayon din po si Rep. Raul Manuel at sinabing long overdue na umanong isinasa batas ito ng Kongreso. Tapos, sabi rin po ni Arlene Brosas, hinahamon natin ang presidente ngayon na magpasa ng gantong batas na kailangan natin ng mga mamamayan kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na may concentration of power, wealth sa iilang pamilya lamang over the years. Yan po ang sinabi nila April 1. May napansin lang ako, mga idol. Bakit naman minamadali nyo itong bawal na po ang political dynasty? Dahil po ba, puro Duterte ang nandito sa amin sa Davao City at posibleng si VP Sara Duterte ang sumunod bilang Pangulo ng Pilipinas na dating Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ama? Bakit nyo agad ito sinusulong? Yan lang po. At eto rin po yung napansin ko, mga idol, dahil po dito sa sinabi ni Maharlika sa kanyang live na di umano isinugod daw po sa ospital si PBBM galing daw po sa kanyang source. Eto lang po ang napansin ko. Bakit parang agad-agaran yung pinipigilan na maging Pangulo si VP Sara Duterte dahil dito rin po sa post na ito. Ayon po dito sa One Mindanao, kailangan daw madaliin na magproseso sa pa-impeachment ni VP Sara. Visiting her father is not part of her job. She is a weak leader. She should be replaced ASAP. I recommend House Speaker Rep. Martin Romualdez. Attorney Lordan Suan, 1st District Representative, Cagayan de Oro. Bakit asap nyong gustong ipa-impeach si VP Sara Duterte? At gusto nyong ipalit si Martin Romualdez? Anak na tinapay, wag naman kayo masyado nagpapahalata na meron nga nangyayaring hindi maganda sa kalagayan ng ating Pangulo. At natatakot kayo na pumalit si VP Sara Duterte bilang bagong Pangulo ng ating bansa. Kaya tuloy, itong balitang ito, mga idol, parang nagkakaroon ng katotohanan dahil nga po dito sa mga lumalabas na mga balita
na di umano gusto agad nilang maipa-impeach si VP Sara Duterte at isibatas agad ang anti-political dynasty. Pero bago yan mga Lodi, dahil hindi pa po kumpirmado yung nakita po nating post ni Maharlika Vlog, para malaman po natin kung totoo nga po itong balitang ito at sigurado naman na magkakaroon po agad tayo ng matibay na ebidensya. Ito po mga Lodi, post po sa 103.3 Radyo Bandera Bislig mga Lodi. Ito daw po si PBBM, meron daw po silang schedule na magkaroon po ng rally dito po sa General Santos City bukas po. Kapag ito si PBBM mga Lodi hindi dumalo, baka posible dalawa na po ang hahanapin natin na mag-live, mabigay po ng update sa pang-araw-araw natin mga Lodi. Dahil nung una, si First Lady Lisa lang po ang hinahanapan natin ng live video. Baka kung hindi po papalarin, dalawa na po sila ang hahanapan natin ito. Dahil kung magkatotoo man po yung sinabi po dito ni Maharlika Vlog, ito po ang magiging ebidensya natin. Kung hindi po siya magpakita dito po sa kanilang sasaganapin na rally sa senatorial slate ni PBBM dyan po sa General Santos City at saka dyan po sa Kidapawan ngayong April 6, mag-isip-isip na po kayo. Na baka nga kaya gusto nilang madaliin ang impeachment kay VP Sara Duterte, namimiligro nga po talaga ang kalusugan ni PBBM. Dahil alam naman natin kung ano man po mangyari sa ating Pangulo, ang susunod na Pangulo natin ay walang iba po si VP Sara Duterte. Kaya kung sakali man magkakatotoo man itong mga sinasabing ng source ni Maharlika, yari yung mga nanggipit kay VP Sara Duterte, kay Tatay Duterte at sa mga Duterte. Dahil siya na po ang magiging Pangulo ng ating bansa. Ako'y kawawa naman si Torre, Yusek Claire Castro at iba pa pong panaybanat sa mga Duterte. Abangan na lang po natin ang update bukas mga Lodi. Kung makakadalo po ba si PBBM dyan po sa kanilang campaign rally sa General Santos City at saka dyan po daw sa Kidapawan. So hanggang dito po muna mga idol. Abang-abangan po natin. Napaka-importante po nitong balita na to. Kapag hindi na po natin siya nakikitang nagla-live o nagpapakita sa taong bayan, alam na po natin ang kasagutan. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.